Magandang buhay kapwa ko Pilipino. Sa Lunes po ang pang-apat na State of the Nation address ni Marcos Jr. At kagaya ng mga ibang pinuno ng bansa, may demographic index or indicators po tayo na gagawing pamatayan kung ang isang namumuno ng bansa ay successfully na-meet yung mga standards dito. Unang-una po sa indicator ay dapat ang healthcare na ating naging problema ng last year na kinasuhan po ang Marcos Jr. na ang desisyon ng Supreme Court, pinababalik po ang pundo ng PhilHealth na kinuha nila sa kaban po ng ating bayan, at dapat po may status siya kung ang desisyon ng Supreme Court na yan ay na-implement na niya at naibalik na yung mga perang kinuha nila Risa Hontiveros at saka ni Ralph Recto na sinaifon nila from the budget ng PhilHealth. Ang ating pong Global Women's Health Index sa quality ng Medicare ng 2022 ay below po ng global average na 53.70 kasi nasa 47.52 pa lang tayo. Ako po sa aking pag-research para sa SONA ni Marcos na sana may kabuluhan at hindi puro pangako, ay wala po tayong dapat pakialam sa vision niya. Ang ating pong pakialaman, ano po ang ginawa niya mula ng June 2024 to June 2025. Ang pangalawa pong index na ginagamit po globally para sa SONA ay ang education. Ano po ang ranggo natin sa buong global education map? Tayo po ay second to the last. Imaginin mo, kung ilang country sa buong mundo, tayo po ay pangalawa sa pinaka-tail. Nasa second to the last tayo, ang pinaka-last po ay Laos sa reading and math, at saka sa global competitiveness in global rank, nasa 63 lowest tayo na countries. So, yun po ang ating dapat malaman. Ano po ang ginawa ng Department of Education, dahil ang PISA rank na nandoon tayo ay pang 77 po tayo sa 81 countries. So kung 77, 78, 79, 80, 81, pang 5 po tayo sa buntot ng quality ng education. Nasa 76 po tayo sa reading, 79 sa science, 76 sa mathematics, below the average na 476. Ang atin nakuha lang ay 347. Ganun po ka hirap ang ating standard na mag-keep pace tayo sa global standard sa ating mga mag-aaral. Number 3 na index sa successful na country ay ang support for vulnerable groups. Ang ating pong mga informal sector po ay talagang wala tayong mga support. Yung mga pedicab drivers natin, jeepney drivers, taxi drivers, yung mga informal sectors kagaya ng farmers natin at ang mga fisher folks, wala po tayong quantified na output, hindi kagaya sa time ni President Duterte na nakwa-quantify po natin ano po yung mga tulong na naibibigay natin sa mga informal sector na to. So, with this po,
naalala nyo, tayo po ay nagbenta ng gold, 24.98 tons na gold po. Until now po, hindi pa rin na-account ng Marcos administration kung saan pong mga project na gamit po yung tons of golds natin, nearly 25 tons. So, i-multiply po nyo ng 1,000, ganun po. I think that's 250,000 kilos na toneladang gold ang ating ibinenta. Ano kayang mga proyekto? Dapat i-report po niya sa atin ano po ang ginawa doon sa ibinenta nating gold na yon. Housing and infrastructure. Siya po ay nag-target na 1 million housing units per year. 1 million. So in 6-year time, may 6 million. Pero nung aking tiningnan po sa ating research ay 90 ongoing projects pa lang ang naka ewan ko itong 90 na to kung ito ay wala namang 90,000 parang 90 na projects. I don't know per project kung ilan ang project na yon. Dapat kasi nagbigay sila ng pagkalaki-laking pundo po dito sa infrastructure na to, na in fact si Reza Hontiveros gustong gumawa ng mga kondo dito. Ito ay sinupalpal ni Senator Villar noon na bakit ka puput up ng mga condominium na yung mga target recipients niyan ay hindi nga nakakabayad ng mga renta, di ba? So, gusto rin natin malaman ano bang ginawa ni Marcos dito, kasi sa time ni Duterte talagang in-establish niya yung housing dito sa Yolanda nung mangyari yung sakuna, the Great Devastation ng Yolanda noong 2013. Public safety and justice. Dahil hindi po ako nagtratras sa ating mga rating sa crime, kumuha po ako ng data at na-shock po ako kasi number 1 po tayo sa top most dangerous countries in the world. Number 1 po tayo, na unahan po natin ang Colombia at saka Mexico. Ang ating pong rating ay 82.32. Sinundan po ng Colombia na 79.21, ang Mexico po ay 78.42, India 77.86, Russia 75.65. So, hindi po pwedeng manipulahin ng gobyerno natin ang statistics na to na international or global ang katotohanan na nagbalik po ang ating pagiging narco state ng 4 years na panunungkulan. Employment and labor rights. So, ang ating mga bata ay wala pa ring quantified na ilan po ang ating mga batang hindi na pinapagtrabaho either sa household as mga yaya, kasi sa corruption po number 114 tayo sa 180 na countries. So ganun po ang ating kalagayan sa ating mga pangyayari sa ating korupsyon. Ang environment protection dapat i-report din sa atin ni Marcos Jr. kung ano po ang nangyari sa 244.6 billion na ibinigay ng ating mga taxes sa DPWH at 3.52 billion sa Metropolitan Manila ang paggagawa ng mga flood control, at meron na naman silang insertion
ng 2025, 257 billion na naman sa flood control. Ano po ang nangyari sa recent na sakuna ng typhoon na tayo ay binahan ng wagas sa Pilipinas. Until now po, parang hindi pa niya ina-answer. Hindi ko alam kung a-answerin din niya to. Ano bang pinaggamitan ng 257 billion ng 2024 na flood control? Na nasaan na ba yun? Ano bang pinaggagamitan doon? Food security until now, although sinabi niya mayroon ng across the nation 20 per kilo, wala po kung hindi pang damugyo na kilo po ng bigas na pangbaboy po na ipapakain. Yun lang po ang ating makikita at puro lang show po ang nangyayari sa media. And the last is food security. At ito po ay talagang nahihirapan tayo. Ang pork ngayon sa 420 per kilo na ano ang ginagawa ng pamahalaan sa ating mga farmers who are raising poultry and piggery businesses. Salamat po sa pakikinig. Sana sa paggagawa ng speech ni Marcos Jr., hindi lang po yung vision ang kanyang itatalakay, kundi dito sa aking title, The Roadmap for Success. What is his roadmap for success? May 2.5 years pa rin tayo sa kanya na bubunuin. Ewan ko kung anong mangyayari kasi parang puro na lang Duterte ang lumalabas sa mga bunganga nila at parang lahat na lang ng mga crime parang inililink si dating Pangulong Duterte. With all of that, bantayan po natin ang kaniyang SONA sa Lunes. And thank you for listening, subscribing, commenting, and thumbs up.